Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Quantus semores futurus, quanto iunes est venturus, sunt asprit predis Maigsoon niyata sa atong tulamanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest ised iotonum cuinum subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas ka matuuran ni pasukan. Ang atong Ginoo sa Juan Kapitulo 8, 31 at 32. Pabilin mo sa akong mga pulong. Ang akong mga pulong maong kamatuuran ug kini makaluwas kaninyo. Sa mas gipamulong usab niya San Juan 17:17. Amahan ko nga akong mga sumusunod ug kauban, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Maigsoon mao ni ang gahom sa kamatuoran ang puong sa Dios. Mao ni gahom sa atong kaluwasan kun atong paminawon o puy-an gyud sa atong kinabuhi. Nyaran uban nato, ya sa kungwad, ya si Brad Rudy Recasang nabantog natong Master of Bible Contradiction. Niya sa si John Purka, sa mga serial sa Catholic Faith, o ato sa mga pasalamat sa Ginoo. Dako natong pagdaig sa Ginoo nga ang atong debosyon ni Senyor Santo Niño madaugon, malampuson, malinawon, way nahitabo nga mga daotang mga binuhat nga mopasipa sa mga langyaw, way mga pickpocketing. Salamat sa Dios. O kini usa ka timaan ug ilhanan nga dili man ni sabton og kining sukdon sa gidaghanon. Ingon nato mga igsoon, ang kaluwasan dilim ni may tungod sa gidaghanon. Kay sa Lucas 12:13, ninyo nga gamay nga pundok ihatag ko kaninyo ang akong panalangin sa kaluwasan. Gamay malagi. Ngano nga lipay magkay mo mga subuanon ug lakip na sa mga dayo kon mga bisita nga labihang daghana. Nasa Jeremias 19:30. Gitubag na sa Ginoo nga akong katawhan, akong padaghanon. Dili nako pagadyutayon. Tungod kay nagtinguha ako nga ang tanan maluwas. 1 Timoteo 2:4. Kung sa mga igsoon, dili na usa ka mayong pangatarungan nga dili ta mo tandog sa gidaghanon kay ang tao pareha rin ulmikas. Nga kung nayo sa kabutang diya nga dili tamis, wa gyud mo tugdo niya na. Wa gyud mo tapok niya na. Pero tungod sa katamis sa tinuhuan sa Dios, tungod sa makalipay nga pagtulunan sa Dios, o pagtulunan sa kamatuoran. Mara atong daygon ng pasalamatan, Nacero Senyor Niño que se llama Jesus. Nasa Spanish words, Senyor Santo Niño que se llama Jesus. Sa ato pa natao usa ka bata nga gamhanan, magagahom, Senyor o
siya panganganlan og Hesus. Og sa Isaias 9:6, gikan jud sa pungs manalag na Isaias kapitulo 9 bersikulo 6, alang kanato sa kabatang gihatag. Ang kagamhanan igatungtong siya nga baga. Panganganlan siya kay bulungan. Pagkatawgon siya magtatambang. Og siya pagkatawgon og Dios. Og siya amahan nga walay katapusan. Prinsipe sa kalinaw. Prinsipe sa kalinaw. Yan ka mo duol ang prinsipe sa kalinaw. Mara nga sagdi lang kay ato mga igsoon nga mga non-Catholics, we have a duty to them. And that is our love for them and respect them. Dili ta mga away nila, di ta pasipala nila. Tudanan na nato sa kamaturan. Unya, di ta maglagan, ato na yung mga pasalamat sa Diyos. Salamat ang Brad Dudong Linsua, ang presidente sa Cebu Catholic Television Network, iyang kapika Sir Dayan, o sa mga staffer sa Cebu Catholic Television Network nga nilagpas nata sa kadagatan digital uban nga mga modernong bahin sa media gibansay ni Brad Dudong Linsua og abot na ta sa ubang mga nason with due respect sa sinsya karon og sa pakigbisog ni Brad Dudong Linsua. Niya ato sa pasalamat sa atong Arsobispo Uy nga kanunay gyud matag karon ko niya yung gihalad ang iyang panahon og kinabuhi sa pagbasa sa pulong sa Dios sa Biblia ug pagpaambit sa mga kinayanhon apan espirituhanong pamahayag pagdani sa mga tao sa paggakus kamatuoran og gugma sa sikataw labi na sa mga tao nga nagdumot kanato atoy gugmaon. Saludotan ni Arsobispo Alberto Uy na atong tinamon nga obispo. O sa mga pare nga ni sa ulog yun, sa pagmisa sa Santo Niño Square, daghang kaayong nanambong. O gatos ang pasalamat sa Cebu government nga mga kapulisan, mga mananambal, doktor, pagkatap yun, aron nga malikayan ang mga disgrasya. Kanya ito na yung tagdon si John Purka. Dan salamat po, Chok. Mayong hapon, labi na dia sa Matalom, Liti, si Judge Julius Ubos. Mayong hapon dia, Judge. Huwag ang tanan nga nagtanaw na to, labi na dia sa Lapu-Lapu, sa Marigondon sa Akop, nga lay minister. Mayong hapon kanyong tanan. Pangutan na, Brad Chok, atong nasugatan, nagingon man, Santo Niño, unsa man katinuod nga adunay daghang mga milagro ang nahimo ang Santo Niño Cebu, Brad Chok. Mo ni gikinahanglan patinawan nila nakasaksim juga sa mga milagro. Unsa man bahina sa milagro nga atong makita nga tinuod jud ay nga ang Santo Niño nagmilagro. Palihog ko patinawan ni pangutana, Brad Chok. Sa akong pag-ukay-ukay sa kong libro, doon ako yung libro nga mga milagro ni Senyor Santo Niño. Dili kayo baga di sa nipis. Nawa man. Paano ko kiti. Pero daghan kayo. Pag-upa lang si John Dagpin, taga Mindanao. Sa kapare nga naninguha yun pag-alagad sa katawan, pero kusog kayo siya pagdagan sa motor kayo pauli na. Naigo siya sa lawom galibaong. Naalsa siya, niya kusog kayo pagkamudmud siyang naong, o siyang lawas, ang bali niya pipila kabukog, o maglisod na gani siya pagtanaw. Masakito na siya. Grabe iyang disgrasya. Huwag naglingo siya ngayon siya. Gino pare matakong imong gibiyahan bukog anghel. Nga nabali ni akong bukog sa bukton siya sa paa. Nga maglisod na siya paghigda. So, ginikanan ng ingon, Padre, ilang anak. Adto lang kita sa patriya sa Sugbo. Kaya na diya nga makapahulay ka. Doon sa mga doktor, masin maluoy na to. Matambalan ka nito. So, pagabot sa patriya, iyang gibati ang tuman gyapon nga pagmahay sa Ginoo. Kagool, nga di na siya pagkalagad sa Ginoo. Naganto siya. Kanya, sahay, maghinuktok siya.
nganong hitabo kini niya. Niya uban sa kadasig siyang amahan o ginahan nga nahigugman niya pag-ayo. Giatiman siya diya sa patria. Ngita sila mga doktor nga magkontak, maresitahan ba o ma-admit nila. Paabot lang tao. O diya ang kasubo niya. Samtang naglingkod siya, may nituktok yang niya gituod sa ng pultahan. Bata man, gwapo nga bata. Lalaki, kulot ang buhok niya, puti. Niyo siya gaitaw kong tubig diri, sir, uhaw ka iko. Dito makatindog si Padre Dagpin. Siyang iyang inahan mo, inihatag tubig, pwedeng inom sa bata. Pero samtang nag-inom ang bata, gitutukan niya pag-ayo. O nagpaduol sa ng bata kaniya nga mibaw sa tutok. Lain man niyang ibati, pagtanaw niya sa bata. Tunay kagaan, katingalahan nga pagbati nga di niya masabot. O kumanya na ang bata na pasalamat, di gawas na yun. Ang iyang inahan, siya, dong, padre, yung anak, ako to sundon kay naman ko itong bata. Muna to siya sa guard, doon na ba yung sakang rin bata doon, mga size tingaling edad. Siwa man may makasaka diri, di man nagitugot nga masakang mga bata diri. Tingali dito sa chapel, tanawa. Maugi po, wag gay tao. Ngayon, ibalik ang inahan, ibuong masya, kaya iyang anak ka, bedridden, naghigda, naglingkod naman. Nagpahiyom, nalipay, nay, ma, nga naman doon sa may tabo ni mo. Kay bulungan na nitabo na ako. Kay, ang akong tiil nga nabali, sumpay man, akong kamot. Yamahin akong pagtanaw. Si Senyor Santo Niño tuma. Bitaw, lain akong pagbati doon pagkita na ko sa bata. Pero dito naman ko, gidili madayang bata, di pagsaka. Muna ningo siya, pagkadako sa milagro ni Jesus, Senyor Santo Niño. Bata yun. Mga mata niya nga tinanawan, ingon ang nihatag niya sa kaminsahe sa gugma o pagtuo. Muna nga, sa laktod pagkasulti, iyang gibarugan. It was Santo Niño that held me. Si Santo Niño mo nag-ayo ka na ko. Salamat Ginoo. Nigawa na sa mga newspaper o usagya po siya sa mga pare nga nagmisa diya sa Square Santo Niño. Iyang gihimo paybaw nga may na iyang lawas, lipay siya nga makamisa sa pagbalik. The taste of God is a blessing. Kantong pagsuway sa mga katalagman sa lawas niya mata, nayo tanan. Kining usa sa mga milagro nga dili na ko mangitaglain. Bago pag yun, usa siya sa mga pare nga nagbisa diya sa Square sa Santo Niño. Mao na yung usa sa mga milagro nga dili na to malalis. Muna, unya niya mas si Brad minangga kayo na to sa Brad Recasa, Rudy Recasa, ang Master of Bible Contradictions. Atong paminaw, Brad Rudy Recasa. Salamat Bradsok ug maayong hapon sa tanan natong mga televiewers labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gukong, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan basok sa Roma 13, tudling 1. Everyone must obey state authorities because no authority exists without God's permission. And the existing authorities have been put there by God. Kinahanglan nga ang tanan mutahod sa mga naa sa kagamhanan. Kay ang otoridad ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Roma 13:1. Kini day mga otoridad, mga kagamhanan ang nagpahimutang niini mao ang Dios. Panultihon 2:28. Righteous people will live in land of ours, but God will snatch the wicked from the land and pull sinners out of it like plants from the ground. Sa Binisaya pa, hinginlan sa Dios ang mga taong dautan ug ibto niya sama sa sagbot ang mga makasala. Panultihon 2:28,
ang Dios mayon hinginlan sa Dios ang mga taong dautan. Ito niya sama sa sagbot. Bot pasabot, patyo niya ang mga magsala. Sa 1 Timoteo 1:15, tinuod ang ngay dawaton og tuuhan sa hingpit nga miani si Kristo sa kalibutan aron pagluwas sa makasala. Akong pangutana ani Brother, primero iyang ibton sa masagbot, iyang patyon. Nya karon iya na sa luwason. Wa ka ni magasumpaki Brother ang panultiyon 2:28 ug 1 Timoteo 1:15. Balik ko nagpatin-aw ni Brother. Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong teksto nga gibasa. Kana sa 1 Timoteo 1:15, San Pablo na mong, ako nagtuo, nga way laing tuyo pag-ani ni Jesus sa kalibutan, kundili aron pagpangita sa makasasala aron iyang pagaluwason. Ug ako ang labing dakong makasasala. Muna yung mabasa ron sa 1 Timoteo 1:15. Pero sa 2:28, sa Ibton. kining panultihon, proverbio, akong pag-aibton ng makasasala o akong patyon. Oh, saan ba ni? Dako na ni supa. Patyon mong kasala, iyang ipangita niya, kilwason niya yung patyon. Iyang patyon o ibton ang makasasala. Kining Biblia na langkob og daghang mga pulong nga dili nato dayon masabot, labi na sa mga parabolic, mga figure of speech. Kanang gisulti sa Ginoo, ibton ako ang makasasala. O akong patyon. Nga iya mo kanang ipangita, kaya pagaluson. Anong iya mong patyon? Muna nga, sakto nang iyong mo ron nga, doon na gyud ay contradiction kung pag sinupakiay nining Biblia. Wa na magsinupakiay. Kay sa panahon sa pagsangyaw sa Ginoo para maluwas sa mga tao, naman na sa Proverbio 1, sa makadaghan ako nagasinggit o nagatuwaw, pagkabig sa makasasala, ug ako silang gitanyagan sa tanan nga mga paagi sa mas paghinulsol ug pagbiya sa sala ug pagpasaylo kanila, pero gikatawan ko nila, gibugal-bugalan ko nila matud pas Ginoo. Ug karon ini akong paghukom, kamo na sad ang magasinggit, kamo na sad ang mangaliyupo kanako, apan ang akong kamot nga gitulid aron pag gunit kaninyo nga ug padungari kanako, inyo kong gisalikway. Usa ibton kong makasasala, patyon kong makasasala. Sa Pinadayag 20, versikulo 13 ngadto 14, dunay lain nga kamatayon. Dili kamatayon sa lawas. Matod pa sa balang kasulatan nga ang ngalan nga wa masuwat sa libro sa kinabuhi. Pagasilutan sa Dios. Ang Hades o ang kamatayon itambog ngadto sa kalayo. O kadtong mga makasasala malubong sila sa kalayo aron pag-antos. So mao ni ang ngalag humana sa mga pagsuway, humana sa pagtawag sa Ginoo. Nya wa Ginoo pili ang matao. So doon utlanan gipaibaw ang Ginoo nga ilangan gipapas na sa libros kinabuhi. And there must be a penalty for that. Mao na ang ato'y katubag sa mga pangutana, Brad Ronnie. Nya balik sa tani Brad John Purka. Salamat, Brad Chok. Dili sa masugatan na itong pangutana, Brad Chok, nag-ingon man. Akan ang inyong ipasiatab nga Biblia, kinsa makunoy nagpasiugda niya ng pagbuhat ang kapitulo sa Biblia o bersikulo. So mo na'y patinaawan, Brad Chok, nga naminaw, nining urasa, na kinsa may naghimo dahil ng kapitulo sa Biblia, Brad Chok, o sa bersikulo. Aron siya makasabot nga tinuod yun dahil nga na nagbuhat ang kapitulo bersikulo. Palihog og patinawan ni Brad Chok. Sa mga tuig 250 ngadto sa tuig 300, dunay nganlan og Septuaginta. Ang kahulugan na 70 scholars nga batid kayo sila sa Hebreo, Aramaiko, Griego nga ilang gihubad kini gikan sa Aramaiko ngadto sa Griego kay Griego nahimo man nga international language.
pinulungan sa mga makinadmanon. Busa, yan itong panahon na nahubad nila ang Old Testament, karang tugon. Gikan sa Hebreo, Aramaico, gihubad sa Grego. Pero wa patoy mga kapitulo o bersikulo, kanang uluhan ba? Ingon ta, Isaias, uluhan 9. Ato na kapitulo man. Ang linya, bersikulo. Isaias, kapitulo 9, bersikulo 6. Kinsa may naghanay niya ng kapitulo. Usa ka Cardinal Sancto Di Caro. Cardinal Sancto Di Caro. Sa mga year sobra na sa kining katong human niya itong Septuaginta, mao na nga dunay usa ka Cardinal Sancto Di Caro nga naghimo niya ng uluhan aron masin pagturtol ay ning mabasa nato nga si Kristo mabasa nato ningon ego sum Dios. Ang Diyos, si Jesus palitan ni angkon nga ako Diyos. Asa kanina ito magkita? Guwata ka basa sa Biblia, guwata ka tuon pag-ayo, di ta katubag. Pero sa pinadayag 21, versikulo 6 ug 7, ningon si Jesus ang Alpha ug Omega. Mulahan kadtong mananaog sa pagsulay. Kay sila akong gantihan sa tubig sa kinabuhi. Ug kanang tawhan na mahimong akong anak. Ug ako nga Alpha ug Omega, si Kristo, ako iyang Diyos. So, na tultulanan na may uluhan. Yang bersikulo mo, Sanctis Pagninos. Si Sanctis Pagninos, sa ka pare, nga iyang gibutangan na og bersikulo. Pero sa ubang sa mga pundo, nagingon nga, doon ay naghanay sa bersikulo nga mao si Sir Stephens, Professor Stephens. So, the truth of the matter nga, ang simbahan nga Katoliko mo ay nagsugod pag tigom sa mga libros Biblia, maingon na to, credible katuhuan ng simbahan. Nga, si Cardinal Carlos Sancto Di Caro, mo ay nag-anay sa uluhan kung chapter, Sanctis Pagninos sa bersikulo. So, therefore na ay mga records. Kini atong tubag. Nganong doon ay kapitulo, doon ay bersikulo, 15 responsable niya na. Carlos Sancto Caro. Niya buta sa atong hinungdanon nga pahibao, ato silingtag doon ang mga commercials, advertisement sa atong Cebu Catholic Television Network. Atong tanawon dayon ang mga pahinumdum. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! That portion was brought to you by Grab and Move It.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Jeffrey Kilisa, Abandi. Igsoon niya ta, balik ta sa atong tulumanon, ato ng mga palipay o pagampo ni alang ni Brad Jeffrey Kilisa. Niya karon ang iyang andang matapan. Sa Pitsado. Sa 20. Yes. Enero 20, 2026. Ato mga pagampo, mga panghinaot, may panglawas, may pangunahuna, o kanunay limpyo, ang kalag. Yan, among kauban, kabuutan o ligdong mapapsanon kayo. Nga maoy kanunay nga libutan sa mga magguwali, mga debater diya sa Plaza Independencia. Jeffrey Kiliosa. O si Brad ay atong kauban pa nga na kanunay sa radyo nga kanunay magkatagbog ng tugi. EYD. Oh, sa mga meaning ng EYD. Efren Yap de la Piña. Efren Yap de la Piña. EYD. Ngayon, salamat ka itong unahon pagpaminaw si Brad Jeffrey, rather George Torrepel. Dahil salamat Brasok, may hapon kanimo niya, may hapon ka na itong tanan. Ilabi na sa itong mga televiewers nga kanunay nang sunod niya itong programa o sa mga online viewers sa FB. Dito lang kung pangutan na Brasok kay na may limit ito ang kuhan. Pangutan na Brasok, may tungod aning Catholic Orthodox Brasok ba? Ini sila Brasok, ni siak na sila itong mga tuig. Tausad kapit mo to sila ni siak Brasok niya. Kung atong hunaon nga ang ilang mga doktrina susama gyud sa tuwa, nagligas kinilag yung kining filyoki kadang mga tuwa kay mingutag nga ang Espiritu Santo nagagikan samahan ug sa anak, ang ila kay nagagikan ra sa samahan nya wala sa sila modawat sa tong sa papa isip nga labong pangulo ang ila na sila ilahang kaugalingon dito nga gitawag lagi kanang labo-labo sa nila dito kanang gitawag patriarch. So gamay ra gyud diferensya Brasok nya diri sa kuan Brasok sa Episo 4 nya bersikulo 4 ato sa 5 naingon to Brasok nga aduna na may usa ka lawas, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo sa kabunyag. Nya kining lawas Brasok mao man ni ang simbahan kita man ni. Nya karon ang pangutan na Brasok kining Catholic Orthodox Brasok nga parehas mingin sa tuwa Brasok. Ang pangutan na ko Brasok na apil ba ni siya sa kanang gitawag og usa lamang kalawas nga usa ka simbahan Brasok ba? Kay mo claim ra ba ni sila Brasok nga sila kuan po sila ni San Pedro nga kanang successor po sila, kutay po sila. Muna ako po na Brasok na apil ba ni sila Brasok sa usa ka lawas Brasok nga maong iglesia simbahan. Sa libro ni Santiago Jacobo 2:10, kung nagbantay tas pagtulunan kon balaod, lapas na ko sa nalapas ng tanan. Ang Catholic Orthodox
nagsugod ni pagtungha sa tuig 800. Unyang nagtukod ini usa ka bishop ay ayangan mo si Posios. Ang iyarag yung pangluod sa simbahan. Ang iyarag yung unahuna nga, we can stand without Vatican, without the Pope. And we can do everything, the sacraments, because we follow the procedure regarding the sacrament that will be acceptable by the church. Pero pag ingon niya nga, dili ko mutahod sa Santo Papa, dugma man na, nga ipatahod yun ang labaw nato. Lucas 10:16, giklaro po ni Jesucristo pinagi pagsulti ni San Lucas, nga tahuran ninyo ang nangulo diya kaninyo. Kaya kung nagatahod ka mo sa nangulo kaninyo, tahod mo kanako. Si Jesus ningon, o nagatahod sa mo sa kong amahan. Kung inyong supakon ang Pangulo, inyo kong gisupak sa amahan. So, it is a dogma. Ang iyang gihimo ni Posios, violation of the dogma. So, he is separate body, not one body with the church. Although ang ilang mga sakramento parehas sa Iglesia Katolika, matod pa ni Brad George Turifel, nga gamay rag diferensya, kay ang filioque nga si Jesus o ang amahan, mo gigikanan sa Holy Spirit. Ang ila, the Holy Spirit comes from the Father, not from the Son. So, mo na nalahi na sila. Ang ato kaya ang Espiritu Santo nagikan sa amahan ug sa anak. Nga nasan Juan 14, versikulo 14 hanggang 16. That the Father will be sent by, rather the Holy Spirit is sent by the Father and also the Son. Pero ang ila nga naikan ang Espiritu Santo gikan sa amahan. O gamay lang diferensya kay bisan nga yung mga sakramento nila puparihang bagay sa ato. Pero ato lang tubagon pagutana ni Brad George, direct answer, no. They are not one body with the church. They are separated from the church. Kunya ko na ito basahon ang First John chapter 2 verse 18, bugat magayo. Nga dunay daghan nga mga ato. Pero nangampak sila kanato, mibiya sila kanato. Busa dili na sila ato. Og tungod kay nangampak sila kanato, dili na sila ato. Og sila magsusupak ni Kristo. Ngano magsusupak man? San Juan 10:16. Nengo si Kristo doon na po ko'y daghang makarnero kung katawhan. Nga akong adtuon. Aron akong dadon, nining usa ka pundok. Aron sila mahimong usara ka sakop, usara ka pundok. Kolosas 1:18. Ako ang lawas, matod pa ni Kristo. O ang lawas mo ang iyang iglesia. O buot ako nga ang tanan masakop sa akong lawas mong iglesia. Muna nga, sa mubong pagkasulti, ang Posios group ngayon na nato, the Orthodox Catholic, dool sa Iglesia Katolika, pero namuwag yapon. Niyaman si Brad Dens, makulod atong maminaw. Batsuk, happy birthday bro. Pila na ka 18 yung edad. Kay edad rami. Batsuk, kini bang mahin sa purgatorio, no? Ang atong nagsabtan, ang atong nakatunan nga kung di pa ka malaos pranike, napay limpyon na, napay ato kas purgatorio. Kunya, asa man nato mabasa Batsuk sa Biblia nga nag-ingon nga ang mga kalag sa purgatorio dili kaampo silang kagalingon, pero makaampo sila kanatong mga buhi. Sa Hebreo 1:3, Jesus patens purgationes peccatorum. Na word purgationes. Sa ito pa, human si Kristo, mapanhaw, ni sakasya, o miagi siya sa kadapit, nga linisanan, usa ka presuhan nga, ang nabilanggo mga espiritu, gagmay lang sa, busa dunay paglinis kanila. Niya ang Lucas 6:16,
si Lazaro sa kabuutan kayo nga makililimos niya sa ingon niya na ang maong makililimos pobre makayo pakilimos siya sa dato kanunay man siya sa lingkoy bugal-bugalan siya katong dato namatay sila duha unya si Lazaro gidawat sa Ginoo unya katong dato kining goal kayo matud pa niya ug nagaampo ako kanimo maamahan nga Abraham nga nagaampo ako kanimo amahan nga Abraham ug ako naghangyo nga si Lazaro buhia pabalikan sa kalibutan aron mo convert my 5 brothers ikaw di ay dili siya kayo nga po ug kantong napita tungod kay dunay communication ni sa dato tingali naghinulsulto ngadto sa Abraham nga amahan so that was very strange. Nagtuong uban nga scholars nga dili to impierno. Kaya doon na pa may free communication with that man, with Abraham. Sa to pa, ang tao na nga naanas purgatorio, dili kampo siyang kugalingon. Manugo siya. So, mo na di ako ngano nga ang tagakalags purgatorio makaampo para sa uban. Pero dili sila kaampo para silang kugalingon. Kita mo'y makaampo. Asa mabasa sa Biblia na sa 1 Juan 5:16. Nayo sa Juan, kung makakita kasi mong igsuon nga dunay sala nga gamay ra, iyampo na. Kay pabangunon pa siya sa Dios tungod sa imong pagampo. Gamay nga sa. So, katong dunay gamay nga sa, dili to siya impierno, pero di siya makasakas langit. Dunay linisanan nga maong inganlan o kining temporal punishment. Asa mabasa na sa 1 Corinto 3:15 nga nag-ingon nga dunay uban nga wa sila mulampos og moagi sila kayo pero maluwas pa sila. Dili na langit kay langit di man kayo. Di sa na impierno kay ang impierno is forever. So mo na doon linisanan sa gagmay nga sa mo na nga atong mabasa sa kasulatan nga kadtong mga gagmay ra sa mo giglinisanan ug kanang linisanan nganlan na sa Latin og purgatorium skinat sila purgatorio nga ato linisanan sa tungod sa atong mabasa sa Hebreanon 1:3 visus facens purgationes picatorum nga si Kristo pagsaka niya sa langit niyagi siya ko sa kadapit nga linisanan. Dili siya mo gilinisan kadtong mga espiritu hanggang may raksa. So, mora atong katubag sa may pagkutana ni Brad Dennis Bacolod. Prehapta naman tas panahon sinyas na magyod ng atong direktor sa Lamata. Niya kauban nato si John Porca, si Rudy Recasa, niya sad si Mado Aquino, ug niya sad si Sister Yuli Rafana, ang usa sa atong mga aktibo kayong mas media women, usa sa mga women nga nindot kayo sa programa. O uban sa niya Sister Fee Barino o makauban. So ni tanaw gyud nato diri mabata manikas. Bitaw ang kanang panikas bitaw ko sabot nga ato bang limbungan ng mga tao ba? No. Kutos mahimo ato gipadayag ang pulong sa Dios. Salamat kayo niya si Brad George Torrepel, si Brad Dennis Bacolod. Salamat kayo. Tagbota po ning atong tulumanon ang Dios magapanalangin kanato ning katinawan sa pagtuong Katoliko. Greeting nato ni Sister P. Barino ang atong pangulo sa tanang laymen organizations. Siya mo'y pangulo sa Archdiocese of Cebu o lipay kay Arsobispo siyang Kamalagaron o modelo sab kay doon sa communities sa Catholic Charismatic nga nag-alagan pa kayo. Salamat. Tagbota po ni atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuo dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Salamat. Yes,
The CCTN Sinulog 2026 live coverage is brought to you by FiberNet Broadband Incorporated, CC Lex, Uncle Tom's Cabin Hotel, Jardine